Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nga inshallah, ipopostpone natin yung pagtalakay sa akida kasi sisingit natin yung usapin inshallah sa luqata. Yung luqata, lam, qaf, ta at taul marbuta. Luqata ibig sabihin napulot. Okay. So ang luqata na tinatawag, so ito yung anumang bagay na merong halaga. Maaring iba-ibang halaga nito na malilinaw pa natin inshallah. At maaring meron ngang iba't ibang ahkam dito. Depende sa kanyang value, depende sa kung ano ang halaga nito sa mga tao. At maaring iba-iba rin ito sa iba't ibang lugar, iba-ibang panahon. Pero matatalakay natin ngayon yung pangkalahatan inshallah. Ang Islam ay, yun nga, katulad na nababanggit natin palagi, ito ay nagpapahalaga sa mga karapatan ng mga tao. Lalong-lalo na sa kanilang, yung anim na lagi nating tinutukoy, kasama doon yung kanilang yaman. At ang bagay na nalaglag o na misplace at napulot ng iba, ang karapatan dito ay nananatili sa orihinal na may-ari nito. Kaya mayroong ahkam dito sa luqata na special na ahkam para rito. Kasi hindi ito maliit na bagay na may tuturing. Mainam na maga pa lang ay malaman ng Muslim ang tungkol dito para maitanim sa kanyang isip na ang Islam ay relihiyon na nagpapahalaga sa karapatan ng tao. Lalong-lalo na kung sa usapin na ito ng luqata sa kanyang yaman. Kaya pinahalagahan natin yung karapatan ng tao na yun na nawalan ng gamit at napulot natin. Kung sa kuffar, wala na yan. Ano na yan? Angkinin na nila yan. Wala naman silang pakialam sa karapatan ng iba. Karapatan nga ng iba, pilit nilang kinukuha eh. Yun pa kaya, sasabi nila, yung palay na yung lumalapit, kukunin nila yun at aangkinin na nila. Pero sa atin, inshallah, iba tayo. At mahalaga ito kasi ang lahat ng bagay nga sa araw ng paghuhukom ay tutuusin. Lahat. Na فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, kasama ito doon. Nakalitliitan na kabutihan ay makikita niyang gantimpala nito at kalitliitang kasamaan ay makukuha niya ang parusa rin nito. Sa araw ng paghuhukom, ang tutuusin actually yung sa bagay na ito, hindi lang yung masama o mabuti mong ginawa. Kasi may mga bagay katulad ng pananagutan o amana na tutuusin din. At kung paano mo ito tinupad, ay doon na mahahatulan ito kung nakagawa ka ba ng mabuti o nakagawa ka ng masama. Okay? So sa luqata, iniaalis natin sa ating mga sarili ang possible na liability, pananagutan sa araw ng paghuhukom sa pamagitan ng pagtatama sa bagay na ito na may bibigay natin ng karapatan nung nawalan unang-una na may balik ang kanyang pag-aari o magkaroon siya ng pagkakataon na mabawi pa ang kanyang pag-aari, inshallah. Kasi sa Islam, kumbaga, yung tinatawag na dhimma, o bukod doon sa, yun nga, yung pananagutan na amana, o pinagkatiwala pala amana, yung pananagutan yung dhimma, so tutuusin din ito sa araw ng paghukom. Kaya nga,
ang Muslim, mas mainam kung siya ay namumuhay ng pinakasimpleng pamumuhay na kaya niya. Okay? Kaya nga sa araw ng paghuhukom, pinaka mauuna na papasok sa paraiso, sino? Yung may hirap. Ano? Fakir. Hindi fakir, iba yun, basta siya. Ayusin mo yung pronunciation mo. Fakir. Fakir, yung ano. Yung mas matindi pa sa miskin. Fakir, okay? Hindi fakir, iba yun. Masasampal ka dyan sa ginagawa mo. Fakir. Kasi nga, konti lang yung tutuusin sa kanila. Konti na lang. Kasi iba, yung fakir, ano lang babero sa kanya? Brief t-shirt, yun na lang. So inshallah, magiging maikli yung pagtutuos sa kanya. Pero yung mayaman, tas marami pang utang, tas marami pang nasagasaan na karapatan, matagal yung paghuhukom sa kanya. So, tutuusin, saan niya nakuha yung pera, saan niya ginastos yung pera. So, yung tao, yung Muslim, dapat inaalis niya sa kanya yung mga pananagutan na katulad nito. At ang mga bagay na napulot, pananagutan din actually. Kaya nga nililinaw natin yung doon sa Luqata, inshallah. Sa Luqata, na yun nga, sinasabi, hiya malun dalla an sahibihi. Ito ay pera o anumang bagay na may value na nawala mula sa may-ari nito. Ito ay Luqata. Sinabi nga natin na maaring ang Luqata ay meron siyang iba-ibang value. Dahil dito, maaaring magkaroon ng iba't ibang ahkam, inshallah. Na sa ating relihiyon nga, wahada dinul hanif, ja'a bihifdil mali wa riayatihi. Ang relihiyon na ito ay dumating upang pangalagaan, dumating ito na pinangangalagaan ang yaman ng mga tao, at gayon din, kumbaga, proteksyonan ng mga karapatan na may kinalaman dito. Kaya sa Islam, di ba, mahigpit o matindi ang parusa sa mga iba't ibang uri ng pandurugas. Hindi lang basta-bastang pagnanakaw, yung sarika, yung gasp, yung pangangamkam, kahit yung pandurugas na paunti-unti, nakala nung tao nakakalusot siya. Yung tinatawag nga na gishwa, panlilin lang. So lahat yun ay pananagutan niya. Kung mahuli siya dito sa mundo, may hukom laban sa kanya. Halimbawa sa sarika, parusa sa magnanakaw, putol kamay. Yung holdupper, death penalty. Yung tinatawag nga na hiraba o yung cut-out tarik, death penalty yun. Mang-hold up ka lang, tutukan mo yung tao ng baril kahit wala kang intensyon na patayin yun, wala kang pinatay, death penalty pa rin ang kaso. Death penalty ang hatol kapag napatunayan na siya ay nagkasala. At yung pandurugas, yun nga, maaari siyang mapupunta doon sa sarika pa rin na matuturing. Lalo na kung aabot. Depende sa depende sa batas sa isang bansang Muslim kung ano ang laki ng halaga para maituring na sarika. Kasi pwede naman may ninakaw na maliit na halaga lang, pero walang putol kamay doon. Pero doon kung umabot na ito sa halaga na inaitakdanan nila na ito ang halaga na may tuturing na pwede na maputulan ng kamay ang magnanakaw, maaari nila ipatupad yun inshallah. So sinasabi rin, waja'a bi ihtirami malil muslim wal muhafadatu alayhi. Dumating ang Islam na nagpapahalaga sa yaman ng Muslim at kabilang nga rito ang tinatawag na luqata. Faidadalla malun an sahibihi fala yakhlu min thalathi halat. Kapag nawala raw ang pera o yaman ng may-ari nito ay nahati ito sa 3 uri. So meron 3 uri ng luqata. Al-halatul ula an yakuna mimma la
tattabi'u hammatun awsatun nas. So maaring hindi ito masyadong mahalaga. Maaring hindi masyadong mahalaga. Al-halatu thani an yakuna mimma yamtani'u min sigaris siba. Na ito na yung mga hayop na hindi naman sila mapipinsala kasi kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang sarili. Okay? At pangatlo, an yakuna al-malu dalun min sa'iril amwal. Yung yaman na nabibilang sa mga amwal o halaga, bagay na may halaga na pinahalagahan ng mga tao. So yung una, mga bagay na walang halaga. Pangalawa, mga hayop. At pangatlo, ito na yung mga, kumbaga, yaman, may tuturing na yaman o bagay na may value, inshallah. So, yung una, an yakuna mimma la tattabi'u hammatun awsatin nas, na hindi masyadong pinahalagahan ng tao. Kasauti wal ragif wal thamara wal asa. Halimbawa, yung makapulot ka ng tali o yung saut, ano siya talaga, specifically yung latigo. O thamara, prutas. O asa, tungkod o piraso ng kahoy. So ito yung mga ituturing na mga bagay-bagay na walang halaga sa mga tao. At kapag ganito, fahada yamlikuhu akiduhu wa yantafi'u bihi bila ta'rif. Maaari na itong angkinin ng tao na nakapulot nito at hindi na niya angkinin niya at papakinabangan, okay? Angkinin niya at papakinabangan nang hindi na niya inaalam kung sino ang may-ari nito o hindi na niya kailangan pang i-anunsyo, hanapin kung sino ang may-ari nito. Okay? So yung mga bagay na paggatong, ganun, so pulutin mo yun, sa'yo na yun, walang problema. Okay? Pero kung bakal, tubo, rebar, hollow blocks, sabihin nung nakapulot, hindi man ginagamit, pananagutan niya lang to sa araw ng paghuhukom, hindi yung may-ari nun ang may pananagutan. Siya na namulot yung may pananagutan doon sa pinulot niya. Kasi yun ay napapaloob doon sa matatalakay natin na pangatlo. Yung mga bagay na merong halaga. Okay? So bakit hindi kasama dito nga yung bakal? Kasi yung bakal may value pa rin. Yung bote nga wala rito eh. Ang meron lang dito talaga mga bagay na walang halaga, halos. So isang pirasong prutas, may nakita kang kalamansi sa kalsada, alam nga naman hanapin mo pa yung may-ari nun. So pwede mo lang angkinin yun, inshallah. Pwede mo lang angkinin. Pero syempre, nababanggit dito yung ta'rif na tinatawag. So daanan muna natin ito ng konti. Matatalakay pa natin ito, inshallah. Yung ta'rif, ito yung espesyal na gawain na may kinalaman sa lukata. Lalong-lalo na kung ito ay may value, bagay na may value. Ta'rif, ibig sabihin, aalamin mo kung sino ang may-ari sa pamagitan ng pag-aanunsyo na meron kang napulot na nawala. So dito sa masjid, bawal ang maghanap ng nawawala. Pero kung ang mag-anunsyo ka, katulad ginawa ni Yasin, pwede naman inshallah. Pwede, pero wag mo nang araw-arawin. So, mas mainam na gagawin yung pag-aanunsyo ng mga bagay na nawawala sa labas ng masjid, sa lugar na kung saan natitipon yung mga tao. Okay, saan natitipon yung mga tao. So, doon ka magtatanong-tanong. At sa ta'rif, sa sinasabi ng mga scholar, sa unang linggo na ito ay napulot mo, i-anunsyo mo ito araw-araw. At sa susunod na isang taon, i-anunsyo mo ito once a week. Hindi sa masjid, doon na sa lugar na kung saan natitipon ang mga tao. I-announce mo ito doon. Hanapin mo yung may-ari. Pero paano yan kung makalimutan mo? Walang problema. Wala rin namang problema. Kasi papaalala mo lang kasi baka nung nag-usap kayo ngayon, wala yung may-ari o hindi nakarating sa may-ari yung balita.
Tapos bigla na naman na na sa susunod na linggo yun nabalitaan na nung may-ari. So kaya ulitin siya for 1 year. Ngayon na mangyari pagkalipas ng 1 year. Pagkalipas ng 1 year, so yung natanong nga ni Manong nung nakaraan, meron bang limit na pag lumampas yung oras sa'yo na? Actually wala. Yung tinukoy na 1 year do sa tarif, kung ito ay bagay na may halaga, pera, o alahas, o relo halimbawa, pwede mo na yung gamitin. Pwede mong gamitin yung pera. Pero, anytime na darating ang may-ari at nalaman niya na nasa iyo ang kanyang pag-aari, ibibigay mo yun sa kanya, isusoli mo sa kanya. So technically, walang limit ang lukata. Nananatili yun na pagmamay-ari ng nung nakawala, nung bagay niya na mayroong value. So yun yung tarif na tinatawag. So ang tinutukoy lang doon sa 1 year na limit, yung tarif lang. Hindi ibig sabihin ito na pwede mo itong angkinin pagkalipas ng 1 year. So meron din naman sinasabi ibang mga scholar, halimbawa pwedeng mangyari na ang isang bagay na may halaga ay kumbaga, halimbawa hayop, papakinabangan mo na siya nung panahon na napulot mo siya. Pero kapag dumating yung may-ari talaga, isusoli mo yung hayop. O kung kinain mo yung hayop, kinain mo yung mangga, halimbawa, so babayaran mo yung halaga nung hayop na yun o nung mangga na yun. Kung halimbawang dumating siya sa panahon na inaasahan na buhay pa ang hayop na ito, o hindi pa masisira yung mangga. Kasi pag lumipas pa na doon, mas matagal na. So ganun din, sinasabi ng mga scholar na maaring hindi na yung bayaran. Maaring hindi na yung bayaran. Okay? Tsaka grabe naman siguro yung mangga nahulog niya nung 1 taon dito sa dito sa Mamling. Tapos pagbalik niya ngayon, hinahanap pa rin niya yung mangga niya na nailaglag niya 1 piraso. Wala man sigurong taong gagawa na. Pero yung nga nililinaw lang natin yung hukom o yung kaida. Kasi nga ang kaida o yung saligan, applicable ito sa lahat. Kapag naunawaan mo na ito na yung formula na sa pamagitan nito ay mauunawaan mo mga bagay-bagay, inshallah. So balik tayo sa number 1. Okay? So dun nga, halimbawa, na yun nga, nakapulot ka ng mga bagay na ito, tali, lubid, o 1 pirasong prutas, o kahoy, so pwede mo nang gamitin yun, inshallah. At merong hadith iniulat ni Abu Dawud, rakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa was sauti wal habli yaltaqituhu ar-rijal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpahintulot na magamit o maangkin ang mga napulot na kahoy, yung tali, at iba pang katulad nga nito na walang masyadong halaga, alhamdulillah. Yung halatu thaniya na tinatawag, yung pangalawang uri, anyakuna mimma yamtani'u min sigaris siba. Ito yung mga hayop na napulot mo na meron namang kakayanan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mababangis na hayop, lalong-lalo na yung maliliit lang ng mababangis na hayop. Na halimbawa nito yung kumbaga maaring ito ay dahil sa malaki sila kaya hindi sila mapipinsala ng mabangis na hayop. Bawa pusa, aso, bawa itong mga ito, amma lidakhamatihi, bawa dahil sa kanilang laki ay hindi sila mapipinsala ng mga hayop na namiminsala. Kal-ibli wal khayl, wal bakar, wal bigal, halimbawa yung camel o yung kabayo, yung baka, o yung bigal, yung donkey. So lahat ng ito ay ibigal pala, yung yung mola, yung anak ng donkey tsaka ng kabayo. So lahat ng ito ay napapaloob dito sa bagay na ito, sa pangalawang classification.
So maaring yung hayop ay kayang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil malaki siya, o maaari rin naman na kaya nitong lumipad. Amma litayri annahu kattuyur, o kaya dahil sa nakakalipad ito. Katulad ng mga ibon, wa imma li suraati aduha kaldiba. O dahil sa mabilis ito makatakbo, kaya may pagtatanggol itong sarili nito, katulad ng mga hayop na mabilis tumakbo, yung usa o Hindi, pinag-uusapan pa rito yung yung hayop na halal kainin, kumbaga, yung hayop na hindi siya kumakain ng hayop, yung mga herbivore. Alam niyo yung herbivore? Hindi niyo rin alam yun, grabe naman. Yung kumakain ng halaman. O pag karne yung kinakain. Ha? Cannibal. Hindi, carnivorous yung yung kumakain ng ng karne. Okay? So yung tinutukoy dito, mga hayop na herbivore na kaya nilang ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Anong gagawin nun kapag nakapulot ka nito? Okay? Camel, kalabaw, kabayo, mola, kalapati, o usa. O kaya maaaring mangyari rin naman ay may pagtatanggol ng hayop na ito yung kanyang sarili, wa imma li difaiha an nafsiha bi nabiha kalfuhud. O dito, ito na yung mga hayop na mayroong pangil at mayroong matulis na kuko. Halimbawa nga rito yung fuhud, sabi dito leopard, pero minsan yung fahad kasi tinatranslate din ito bilang fox. Okay? So, kaya nila ipagtanggol ang kanilang sarili, inshallah. Fahad al-kisim bi anwa'ihi yuhramu iltikatuhu. So, bawal mong pulutin ang mga hayop na ito. Bawal mo pulutin ang mga hayop na ito o gagawin mo itong property mo. Kumbaga, hindi ito katulad doon sa natalakay natin na basic doon sa ta'rif. So, hindi ito magiging, hindi ito pwedeng angkinin mo. Kumbaga. So, pwede mo itong itago, siguro, pwede mong itago. Pero hindi mo ito maaring angkinin na papakinabangan mo. Okay? Kahit pa lumipas ang 1 taon ng ta'rif na tinatawag. La yamlikuhu akiduhu bi ta'rifihi. Hindi ito aangkinin ng nakapulot nito kahit pa magkaroon ng ta'rif. At ang ta'rif palagi, ang tinutukoy dito 1 taon na paghahanap ng may-ari nito. At ang tamlik na tinutukoy dito ay tamlik na hindi absolute. Kasi kapag dumating yung may-ari, susoril mo pa rin yung napulot mo. So, kumbaga, aangkinin mo lang siya na, kumbaga, papakinabangan mo siya, pero hindi siya totally sa iyo. Ito yung tinutukoy dito na tamlik. So, merong hadith. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay tinanong tungkol sa naligaw na camel o nawalang camel na merong nakapulot. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaka walaha, anong kinalaman mo dyan sa camel na yan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaha, sukauha, wahadauha, wataruddul ma. O ano bang mas tama dito? Waturidil ma pala dapat. So hindi raw niya kailangan pulutin yung camel kasi yung camel ay kaya naman nitong maglakad. Kaya naman nitong pumunta sa tubig at kaya nitong makahanap ng pagkain. Watakulus syajar. Kaya nitong kumain mula sa mga puno. Hatta yajidaha rabbuha. Hanggang sa matagpuan nito ng kanyang may-ari. So ito nga katulad ng binanggit ko kanina. So ang una dito, hindi mo siya pwedeng pulutin. Pero kung halimbawang pupulutin mo siya, itatago mo para sa, halimbawa, kasi maliit pa yung camel, o maliit pa yung baka, maliit pa yung kambing, baka mamatay.
So merong maaring magkaroon ng pagpapahintulot. Pero generally, ang mas dapat ay hindi sila pulutin. Hayaan lang sila. Hayaan lang sila kasi kaya naman nilang mabuhay. Inshallah, kung hahayaan lang sila na pagala-gala sa gubat, di ba? Mabubuhay naman yun inshallah. Mabubuhay yun. Kasi merong isa pang sinabi si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu kung bakit nasabi na mas tama na iwan na lang yung hayop na pagala-gala. Sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, man akhadha ad-dalla fahuwa dalun. Sino man daw ang namulot ng hayop na naligaw, siya ay naligaw din. Dal dito sa konteksto ng mukhti, nagkakasala. Waqad hakama sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadith bi annaha la tultaqat. Hindi ito pwedeng pulutin. Hindi ito pwedeng pulutin. Bal tutraku tardul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalkaha rabbuha. So hayaan lang ito na uminom ng tubig, kumain mula sa mga puno hanggang sa makita ito ng may-ari nito. Okay, pero yun nga, yung katulad nga nabanggit ko kanina, kung yung depende rin nga sa sitwasyon eh. Kung may nakita ang hayop injured, yung kambing na baby injured, kunin mo, alagaan mo, o yung kambing na baby baka mamatay kasi hindi pa marunong masyadong kumain, o yung kambing na napulot mo, kinakain yung talong, yung pananim mong talong, di yun, pwede mong itali talaga yun kasi mapaminsala. Parang yung nangyari doon kay Manong. Na wala naman siyang intention na angkinin yun. So hindi yun maituturing na katulad nung nangyari doon sa sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na nagkakasala. Kasi hindi naman yung pinulot ni Manong para angkinin eh. Tinali niya lang yun. So pwede yun inshallah. Wa yulhaqu bidalika al-adawat al-kabira. At itong pangalawang uri na ito ng lukata, ang kaida nito ay applicable din kahit sa malalaking bagay na walang buhay. Di ba yung pangalawa nabanggit ko, primarily ito ay sa hayop, pero ang kaida na ito ay applicable kahit sa ibang bagay na mayroong maaring hindi masyadong mahalaga, pero sa laki nito ay hindi na ito masisira. Kumbaga, hindi ito maapektuhan kapag naulanan, naarawan, hindi naman ito masisira. Bawat tubo, o may pakalat-kalat dyan na napupulot. Hollow blocks, mga ganung bagay, hindi mo yung kailangan pulutin. Sinabi dito, وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ الْأَدَوَاتُ الْكَبِيرَةِ, yung malalaking bagay, كَالْقَدْرِ الدَّخْمَ وَالْخَشَبْ وَالْحَدِيدِ وَمَا يُحْتَفَدْ بِنَفْسِهِ وَلَا يَكَادُ يَدِئُ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ مَكَانِهِ فَيُحْرَمْ أَخْذَهُ كَالدُّعَالِ بَلْ هُوَ أَوْلَى. So itong mga bagay na ito na malalaki na matitibay, na hindi basta-bastang masisira, malalaking tipak ng kahoy, mga tabla halimbawa, malalaking kaldero o bakal, mga piraso ng bakal, ay maaring iwan at hindi mo ito kailangang pulutin. Hindi mo ito kailangang pulutin. Ang mga bagay na ito ay hindi basta-bastang mawawala o masisira o basta-bastang, kumbaga, lalo na kung ito naman ay hindi naman basta-bastang makukuha. So pwede mo yung iwan doon at huwag mo nang kunin at angkinin. At hindi mo rin yung dapat na aangkinin. Kasi hindi mo na siya, kumbaga, hindi mo siya mapangangatwiranan na kinuha mo para pangalagaan. Katulad nung halimbawa doon nga sa hayop na may sakit na alagaan mo. Hindi na. Kasi hindi naman yung masisira eh. Hayaan mo lang siya doon. O gusto mo, itabi mo lang para hindi nakaharang sa daan, halimbawa. Pero huwag mo na siyang iuwi. Hayaan mo lang siya doon. Sa kung nasaan siya, hanggang sa makita siya ng kanyang amo o nung kanyang may-ari, inshallah. Na katulad nga rin nung hayop na malalaki na tinukoy natin kanina, na hindi ito kailangan pulutin. Yung baka, ano pa bang binanggit kanina? Kabayo at iba pa. At sinasabi pa nga, na maaring mangyari pa nga na mas may tuturing itong haram. Balhuwa aula, na bagkos maaring mas may turing ito na haram na pulutin ng mga bagay
nito. So yung pangatlo, panghuli ngayong gabi inshallah. Mabahaba ito mga ilang araw pa natin ito matatalakay. Anyway, maganda na rin para malinaw ito inshallah. Pangatlo, an yakunal malud dal min sa'iril amwal. Na ang mapulot mo ay bagay na merong halaga na katulad ng amwal. Ibig sabihin ng amwal, kapag sinabi kasing amwal, so hindi lang siya pera. Ito ay bagay na may value na maaring maituring na currency. Kapag sinabing currency, maaari mo itong ipalit sa iba't ibang mga bagay. Pwede mong iswap, pwede mong i-barter, pwede mong ipampalit sa ibang bagay. So, tinatawag siyang currency. Yung amwal. Kan nukudi wal amti'a wa ma yamtani'u min sigaris siba. Wa ma la yamtani'u min sigaris siba. So, yung pera at yung mga gamit at iba pang mga maliliit na hayop na hindi kayang protektahan ng kanilang mga sarili mula sa mababangis na hayop. So dito na papasok talaga yung kambing. Kaya nasabi ko kanina, yung kambing na baby, so maaring magkaroon ng papapahintulot na pupulutin mo yun. Okay? Pero yung camel, hindi pwede. Kasi kaya naman niyang protektahan ng kanyang sarili. At dito nga sinabi, ng mga ito na hayop na pwedeng mapulot dahil wala silang kakayanan na protektahan ng kanilang mga sarili, kalganami wal faslan wal ujul, katulad ng tupa, mga batang camel at mga bata na baka. Fahadal kisim in amina wajidahu nafsahu alayhi. Na itong mga bagay daw na ito, itong mga hayop na ito ay pwede niyang pulutin, inshallah, sa isang kondisyon na ito ay mapapangalagaan niya. Mapapangalagaan niya na, kumbaga, kapag pinulot niya ito ay mailalagay ito sa mas mainam na kalagayan kaysa sa kalagayan niya kung ito ay mananatili na pag-alagala. Okay, yun yung kondisyon. Jazalahu al-luqata, jazalahu iltikatuhu, pwede niya itong pulutin kung ganito ang sitwasyon. At sa bagay na ito, dito na tayo magpapalalim inshallah. Na mga bagay na ito, yung mga bagay na pwedeng pulutin, na merong halaga, dito na umiikot ang usapin talaga ng lukata. Kasi na unang dalawa, wala nang hukom doon masyado. Putol na yung issue Ano yung una? Mga bagay na walang halaga. Pulutin mo, walang problema. Yung pangalawa, hindi mo pwedeng pulutin. Hindi mo pwedeng itago. Camel, kabayo, kalabaw, hindi pwede. So dito sa pangatlo, pwede mong pulutin, pwede mong pakinabangan, pwede mong angkinin, pero nananatili na ito ay pag-aari ng original na may-ari nito. Kapag hinanap niya ito, kailan man niya hanapin ito sa iyo o matagpuan mo ang tao na ito na may-ari nito, ay marapat na ibalik mo sa kanya ang kanyang pag-aari, inshallah. So dito na iinog yung malaking bahagi ng ahkam ng lukata, inshallah. Kasi andito na yung yung mga bagay na merong halaga. At marami pang iba't ibang mga usapin dito, inshallah. Halimbawa, to what extent mo ito pwedeng pakinabangan? Okay? Yung relo na napulot mo, pwede mo na ba yung suotin? Yung kambing na napulot mo, babae, pwede mo bang gatasan? Pwede mo ba yung katayin na? Tapos kainin mo? Tapos pag dumating yung may-ari, bayaran mo na lang yung kambing niya na kinatay mo. So lahat yun inshallah, tatalakayin natin bukas, inshallah, kasi malalim-lalim pa ito na natalakayin, inshallah. Na yun nga, mahalaga ito kasi nga sa araw ng paghuhukom, ang tutuusin hindi lang yung mabuti o masama mong ginawa, pati yung dhimma o mga bagay na meron kang pananagutan dito ay tutuusin din. Kaya marapat na maalis ng tao hanggat maaari ang anumang uri ng pananagutan
sa mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng pag-iwas dito na kumbaga hindi mo kukunin yung hindi mo lang kailangan kunin, o kung meron mang pananagutan, alam mo kung paano ito pananagutan, inshallah. So tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.